9,725 na po ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. 32,773 ang mga aktibong kaso o yung mga hindi pa gumagaling. Ang Maynila ang may pinakamaraming naitalang bagong kaso ngayong araw. Sinundan po ito ng Cavite, Davao City, Rizal at Quezon City. Sa bilang ng mga gumaling, 468 ang nadagdag ngayong araw. Kaya 349,543 na ang lahat ng nakarecover sa sakit. 7,409 naman po ang kabuang bilang ng mga namatay matapos madagdagan ng 42 ngayong araw. Ayon sa DOH, 10 laboratorio ang hindi pa nakapagsumite ng kanilang datos. Mga kapuso, lumabas po sa isang survey na kabilang ang Pilipinas sa mga ligtas na bansa. Yan ay kung pagbabasihan ng kumpiyansa ng mga residente sa kanilang kaligtasan at sa kanilang mga pulis. Kahilera nga raw natin ang mga bansang Australia, New Zealand at Poland. Pero para sa isang grupo na nagtataguyod ng karapatang pantao o human rights, malayo sa katotohanan ng resulta ng survey na yan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isa ang Pilipinas sa sinurvey ng Gallup, isang analytics firm na nakabase sa Amerika. Ang tanong daw nila sa may 1,000 katao noong 2019. Sa syudad kung saan ka nakatira, may kumpiyansa ka ba sa pulis? Pakiramdam mo ba, ligtas ka kapag naglalakad mag-isa sa gabi sa syudad kung saan ka nakatira? Sa nagdaang 12 buwan, nanakawan ka ba o ibang miyembro ng pamilya ng pera o gamit? At sa nagdaang 12 buwan, nakaranas ka ba ng pisikal na pag-atake para nakawan? Ang resulta ng survey kasama ang Pilipinas sa mga bansa na masasabing ligtas dahil sa kumpiyansa ng mga residente sa kanilang kaligtasan at sa pulis. Sa 144 na bansa na sinurvey, ilan ang magkakapareho ng score? Nanguna ang Singapore at Turkmenistan. Pinakahuli naman ang Afghanistan. Ang Pilipinas nasa ika-12 spot sa kategoryang Law and Order, kahilera ang Australia, New Zealand, Poland at Serbia sa score na 84. Maraming salamat po at ito pong kumpiyansya na binigay ninyo sa pamamagitan ng survey nito ay patunay na patuloy po tayong nagsusulong na maibalik po talaga ang peace and order sa ating komunidad. Para sa PNP, indikasyon umano ang survey na dama ng tao ang improvement na ginawa ng PNP. We are very happy. So this is also a very good sign of the populace who wants something about peace from within individually. Sabi naman ng Amnesty International, isang global human rights organization, hindi tugma sa realidad ang resulta ng survey sabay banggit sa nila ay paglabag sa karapatang pantao ng Administrasyong Duterte na iniulat ng UN High Commissioner for Human Rights at iba pang international organizations. We really feel safe when almost every day nakikita natin na may nakawan pa rin nangyayari, may mugging pa rin na nangyayari. Do we really feel safe when we can be tagged as drug suspects or we can be tagged as communist sympathizers and be killed just like that? I don't think that is the definition of safety. Ayon sa Gallup, ginawa ang survey nila sa iba't ibang bansa noong 2019 sa pamamagitan ng face-to-face na pagtatanong at phone interviews. Hati naman ang ilang kababayan natin sa usapin. Sang-ayon naman ako, sir, na mga pulis naman, tiwala naman tayo sa mga pulis. Pero depende sa mga pulis. Pakiramdam ko po, sir, hindi ako safe. Kasi po, hindi ko naman nakikita sila eh. Kung sino yung dapat natin kaano dito. Lagi silang wala. Kung kailangan natin sila. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Family first pa rin para kay Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at habang busy sa pagiging hands-on mom at wifey, excited na rin si Marian sa pagpapalabas ng 3rd anniversary special ng Tadhana. Yan ang chika ni Lars Santiago. 3 years na tayo. Madami na tayong na-share sa isa't isa. Hindi makalimutan ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang reaksyon niya noong unang inalok sa kanya ang pag-host ng Saturday Afternoon Anthology na Tadhana. Sabi ko talaga nung una, alangan pa rin talaga ako na ako talaga kukunin nyo as host. So doon nagsimula yun eh. Hanggang sa, ang sarap isipin na
na umabot kami ng 3 taon. Excited si Marian sa dalawang istoryang itatampok ng tadhana at ang una ay mapapanood na sa darating na Sabado ng hapon. Kakaloka yung storya kasi hindi mo akalain na minsan inisip mo kala ng soap opera lang, yung nangyayari talaga sa totoong buhay. Sobrang kontento si Marian sa buhay niya ngayon sa piling ng kanyang pamilya. Pangunahing prioridad niya ang mga anak na sina Zia at Sixto. Hanggang ngayon, personal pa rin inaasikaso ni Marian ang mga kailangan ng mga anak, katulad ng costume ni Zia noong nakaraang Halloween na kinatuwaan ng netizens. Hindi naman po masyadong career kasi wala pong sapatos yun, nakachinielas na po. Kasi sabi ko, zoom lang naman anak, hindi ko nakikita yung sapatos. Hindi naman maiwasan ni Marian na makaramdam ng awa sa bunso nila ni Doc na si Sixto. Sabi ko, nakakaawa si Sixto kasi hindi nakakalabas ng bahay, lumalaki na kulang siya sa bahay, o doon maliit. May munti kaming garden, pero syempre hindi pa rin sapat. Mas maganda pa rin nakikita. Naglalaro talaga siya, talagang palaruan, nadudumihan, napuputikan. Kailan lang, pagkatapos ni Dino ng taping ng Descendants of the Sun, nanatili sila ni Marian ng ilang araw sa isang wellness facility sa Batangas. Sobrang natuwa si Marian na ginawa nilang mag-asawa ang magkaroon ng mga araw para sa kanilang dalawa lang. Marami kaming heart-to-heart kung ano yung mga gagawin namin, ano ang lesson sa amin itong pandemya. Especially pinag-uusapan namin yung pag-aaral ni Zia, paano, yung relationship namin dalawa, at syempre si Sixto na lumalaki na. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At abangan! Dahil walang signal ng cellphone at telebisyon, mga guro at estudyante sa Lanao del Sur, two-way radio ang naging diskarte sa pag-aaral. Non-stop ang pagtutok dito lang po sa 24 oras. At signal ng cellphone at telebisyon sa paaralan sa Butig, Lanao del Sur. Kaya para kahit paano makasabay sila sa hamon at distance learning, may naisip silang paraan yung po mga guro at estudyante doon. Ang two-way radio, nakatutok si Rafi Tima. Ito ang Barangay Ragayan sa bayan ng Butig sa Lanao del Sur. Hirap na sa kuryente, hindi pa abot ng signal ng cellphone maging ng telebisyon, wasak pang paaralan dahil sa mga nakaraang sagupaan sa pagitan ng militar at mga teroristang grupo. Ako nang sulat sa papel ang litra sa tubak usang simbolo sa numero sa 32. Letter B. Pero ang kanilang sitwasyon, hindi naging hadlang para sa mga guro at kanilang mga mag-aaral na ipagpatuloy ang kanilang edukasyon. Ang kanilang solusyon, Number 1 ga, letter B. Two-way radio. Maya't maya daw kasing kailangan nilang makausap ang kanilang mga estudyante dahil hindi rin halos ma-supervise ng mga magulang ang kanilang mga anak kahit may mga learning modules na silang ginagamit. Karamihan sa amin, walang pinag-aralan. Kaya yun, sabi ko sa mga teacher ko, kailangan maggawa tayo ng paraan para tuloy-tuloy yan pagtuturo natin sa kanila. Gamit ang mga two-way radio, mas natututukan daw ng mga guro ang kanilang estudyante. Ang bawat aralin, nahihimay na tila ba nasa iisang silid lang sila. Ang mga salitang natanod ng bilog. Okay, anong sagot mo sa unang araw ng pasukan? Letter E ga, letter E. Sunod sa number 3. Number 3. Excited kasi may bago akong mga gamit para sa pag-aaral ko at makikilala ko na rin ang bago kong mga classmates. Hindi na bago ang mga taga-Ragayan sa mga hamon. 2016 nang halos mawasak ang kanilang paaralan dahil sa bakbakan. Marami sa kanila lumikas sa Marawi City. Pero noong 2017, ang syudad na kanilang tinakbuhan naman ang nadurog ng digmaan. Kaya pagbalik nila sa kanilang bayan, ginamit pa rin daw nila ang butas-butas na paaralan. Bagay na napakahirap, maluhaluhang kwento ni Principal Namrayda, lalo na pag umuulan. Kasi nahihirapan kami yung bata namin na kapag nagsusulat, tinubuan ng ulan. Saka yung teacher namin nagsulot sa blackboard na
Nailis na yung kasi yung ulan. Ang International Committee of the Red Cross o ICRC binalak magtayo ng bagong paaralan sa Barangay Ragaya noong 2019. Pero dumating naman ang pandemya. Sa kabila nito, nang bahagyang lumuwag ang COVID-19 restriction, nagtayo pa rin ang ICRC ng pansamantalang paaralan, katuwang ang mga residente ng lugar. Ito ay kahit para man lang daw muna sa mga guro na patuloy na nagtuturo sa kanilang mga estudyante sa kabila ng sunod-sunod at tila hindi tumitigil na hamon. Rafi Tima nakatuto, Bepas. At tapos ang mga bagyong Rolly, tuloy ang ating Operation Bayanihan. Sa kauna-unahang napasok ng GMA Foundation sa Albay ang nagland police pagkakataon. Nakatiran ang mga taga-roon ang mga... Ito, sino magtando? Ito! Takip silim na nang makarating ang Kapuso team sa Barangay Maynonong sa Tiwi, Almat. Sa tuwing may maatake, pinaiba sa mga taga-rito. Matando ang antina. Yan. Mawasak. Wala rin kuryente lugar. Pero na si Melinda na maaari pang mapakinabangan. Parang dahil hindi ko ang ko sa bahay, wala na kaming titirahan at saka yung mga namin lahat watak-watak, mga gamit namin basag-basag. May mga landslide prone area rin sa lugar. Kaya nagpatupad ng lokal na pamahalaan ng forced evacuation. Dito sa lugar namin, walang safe na lugar. Kailangan mailikas yung tao. Maswerte namang nakatayo pa rin ang bahay ng pamilya ni Maricel. Kahit giba-giba na ang magkabila nitong dingding. Kwento niya, matapos ang kasagsagan ng bagyong Rolly, sinikap nilang mag-asawa na kumpunihin ang mga nawasak na parte ng bahay para may masilungan pa rin ang kanilang pamilya. Pilit din niyang isinalba ang mga modules ng mga anak, pati ang bag at gamit pang eskwela na mula sa ating proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan. Sinip ko po talaga kasi hindi po matibay yung bahay namin. Bilang pag-agapay sa mga residenteng naapektuhan, nagdala tayo ng mga relief goods sa mga taga-barangay Maynonong sa Tiwi at Coastal Barangay ng Alimso sa bayan ng Santo Domingo. Umabot na sa mahigit 3,400 pamilya ang nabahagian natin ng tulong sa Albay at Camarines Sur. Katuwang pa rin natin ang puwersa ng AFP at Philippine Army. Habang binabaybay rin natin ang daan patungo sa Bicol, nag-abot na rin tayo ng tulong sa mga apektadong residente na nagsimula pa noong Bagyong Quinta at hanggang ngayon nananatili pa rin sa isang evacuation center sa Canda Ilaya sa Lopez, Quezon. Samantala, nakarating na po ang GMA Kapuso Foundation sa Catanduanes, katuwang ang Philippine Coast Guard kaninang tanghali. Sa tulong naman ng Philippine Air Force, nakapagpadala na rin tayo ng karagdagang relief goods lula ng C-295 aircraft ngayong hapon para sa Catanduanes pa rin. Lubos pa rin ang pasasalamat ng GMA Kapuso Foundation sa patuloy ninyong suporta at tiwala. At sa mga nais pang tumulong sa mga nasalanta ng Bagyong Rolly, maaari kayong mag-donate online sa gmaNetwork.com/kapusofoundation/donate. Pwede rin magdeposito sa aming mga bank accounts at Cebuana Lulier nationwide. At maaari na rin kayong mag-donate gamit ang PayMaya. Iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong TV screen gamit ang PayMaya app. At mga kapuso, nagpapasalamat po ang GMA Network sa lahat ng mga tumulong at tumutok sa paghahatid namin ng serbisyong totoo sa kasagsagan ng Bagyong Rolly. Bago pa man pumasok sa bansa ang bagyo, kasama po kayo ng buong puwersa ng GMA News, GMA News Online, Super Radio DZBB at GMA Regional TV sa pagtutok sa galaw ng Super Typhoon Rolly. Habang nananalasa ito sa iba't ibang bahagi ng Luzon, lubos po ang aming pagsisikap na makapagbigay ng importanteng mga impormasyon at news updates sa telebisyon.
Nagpapasalamat po kami at aming naabot ang 18.1 million viewers batay sa tala ng Nielsen Media Philippines sa kasagsagan ng bagyo nitong November 1. GMA po ang kauna-unahang TV network na nakapag-report ng live mula sa lalawigan ng Catanduanes na kabilang sa mga pinakanapuruhan ng bagyong Rolly. At dahil po rito, naiparating namin ang mga panawagan at mensahe ng ating mga kapuso sa Catanduanes na nawala ng linya ng komunikasyon sa kanilang mahal sa buhay. Sa mga tumutok naman po sa radyo, 2.2 million na tagapakinig ang naabot ng dire-diretsong special coverage ng Super Radio DZWB mula Sabado hanggang Lunes. Maging po ang aming news teams at stringers ng GMA Regional TV, maagang pumwesto sa iba't ibang lugar na daraanan ng bagyo para kagyat na makapaghatid ng balita at impormasyon. Taus-puso rin pong nagpapasalamat ang ating GMA Kapuso Foundation sa mga ibinahagi niyong donasyon na agad po namin naiparating sa mahigit 17,000 individual. Patuloy pong tumatanggap ng mga donasyon ang GMA Kapuso Foundation para mas marami pang maabutan ng tulong sa gitna ng kalamidad. Muli, ang taus-puso naming pasasalamat sa inyong lahat. Ipagdasal po natin ang pagbango ng ating mga kababayan sa hagupit ng bagyo. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 50 araw na lamang at Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.